Lord, we welcome you. Father, give us revelation of your word. I ask for your anointing to help me, Lord, na ma-explain ako kini imong pulong and ma-apply na mo sa among kinabuhi. In Jesus' name, Amen. So good morning. We are now in 2 Corinthians chapter 4. Saan ang mga kamera sa uban? 2 Corinthians chapter 4 verse 1. Then yagi mo diri, therefore, since through God's mercy we have this ministry. Sa maning ministry nato ni this is the ministry of the new covenant. And therefore, since through God's mercy we have this ministry, and we do not lose heart or we do not be discouraged sa kini nga gihatag nga ministry. So kagahapon sa chapter 3, gina-share man ni Paul ang ministry is not just imparting knowledge. So dili lang jud ang ministry nato is dili lang siya kanang daghan kay tanay bawaan sa pulong sa Ginoo. So ang ministry nga gihatag sa Ginoo sa ato is imparting ministry of imparting the life. No? Kay kung knowledge lang ang ato ang impart sa tao, we do not need the Holy Spirit. Kung knowledge lang atong impart sa tao. Para sa ani, yes, naga-share man ko sa kwan sa morning devo sa inyo ha. Tapos kamo pod naka-receive pod mo sa word sa Ginoo. So kung kini nga ministry lang ang gihatag sa kuha sa Ginoo nga mo impart lang og knowledge sa inyo ha. Dili na nato kailangan ng Holy Spirit. Pero sa New Covenant, it's imparting the life. Ang life ba sa Ginoo nga naa sa inyo ha, naa sa atua, mao dapat di ay karon sa New Covenant atong impart sa uban. So, mabanig iyang giingon sa 2 Corinthians chapter 3 verse 6 na siya. He has enabled us to be ministers of this new covenant. Kamutanan nga naminaw karon, si God ang nag-enable sa inyo para mas maging effective ta nga minister sa new covenant, dili ta minister sa old covenant. Kung sa manila siya, this is a covenant not written in the laws but of the Spirit. And niya na siya dire, the old written covenants end with death, but under the new covenant, the Spirit gives life. So, ang ato ajud ministry karon is i-impart nato ang life nga gibag-o sa Ginoo sa tua sa uban. So dili jud ni pahawday og Bible. Pabaguhay jud ni kinabuhi. Sabta ninyo, mo na nga importante jud kayo nga naa jud ang life ni Christ sa tua. And para effective ta nga minister sa new covenant. So yang ingon diri sa 2 Corinthians chapter 3 verse 5 kagahapon, it is not that we think we are qualified to do on our own. Our qualifications comes from God. So kini nga life ang makahatag og life sa tua sa life sa kinabuhi or life ni Lord sa tua is the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit. So, ang power sa Holy Spirit ang mag-enable sa tua nga mabag-o. And at the same time, kana nga power sa Holy Spirit nga naa sa tua, siya ang mo-enable sa tua nga mahimong qualified nga minister. So, dili gyud ni pwede no. So, kay kung ang goal lang nato is motudlo lang sa pulong sa Ginoo, then mo ato na lang tag Bible school ani tanan kung ang goal ra nato is ang goal ni Pastor Wendell sa inyo ako ang goal nako is para tudloan lang mo sa word ni God. Mag-eskwela na lang tag Bible school. Tama? Hindi na nato kailangan ang Holy Spirit para mo accumulate og knowledge. Tama?
Pero kung ang question is to lead people to that divine life, dili jud na makuha sa mere study lang. Kailangan jud na to ang power sa Holy Spirit para mo lead sa people towards that divine life. Mo na yang ingunda, mo niya tong ministry. And dili dapat na ma-discourage sa 1 2 Corinthians chapter 4 verse 1. We need to lead people towards such a life. And we don't discourage, no? And I said that's verse 1. So knowledge need not change people's life. Kay pwede man ka knowledgeable sa physics, sa chemistry, or pwede po knowledgeable ka sa Bible, but still you are living an sinful life. Muna ang pinaka-example sa knowledge lang is nga nagpadayon gyapon pagkasasala is si Satanas, si Satan. He knows all the doctrine, si Satan. Grabe kayo, no? Kung verse by verse, makita ninyo pag-challenge niya kay Jesus Christ. Grabe ang iyang pag-challenge, verse by verse. He knows all the knowledge, but still, wala yun siya kabaguhan sa iyang kinabuhi. So, he knows all the Bible doctrine si Satan, but not change his life. So, ang knowledge alone cannot change us. It is into the life behind those knowledge of the word mo na'y mag-cause sa people to change in the new covenant, no? So ang knowledge nimo behind those knowledge, it is the life of Christ, mao na'y mag-help sa imuha or mag-lead sa imuha to become an effective na minister sa inyo covenant. At the same time, and the life behind those spiritual gifts, pasabot nga kanang life ni Christ nga naa sa imuha, tapos naa kay spiritual gifts nga gihatag sa imuha ni Lord, mao na'y maka-help sa to become an effective ministers. Not only knowledge, not only a spiritual gift, but na dapat ang life ni Christ. Mao na ang maka-usab yu dapat, mao na'y maka-bring sa to become an effective ministers. Mao na ang gospel nga ni mo transform ta into the likeness of Christ. O kanigingon niya diya sa 2 Corinthians chapter 4 verse 2 niya na siya diya. Rather, we have renounced secret and shameful ways. We do not use deception. We do not distort the word of God. On the contrary, by setting forth the truth plainly, we commend ourselves to everyone's conscience in the sight of God. So, dagan magud kayo mga minister karon no nga mupulot lang sila og word ni God para gitik-gitikon lang ang mga naminaw. Then at the same time, na po yung mga uban nga you just follow the tradition sa mga elders when it comes sa ilahang ministry. Dili siya jud align no dito sa word, at the same time sa life ni Christ nga naa sa ilaha. And ang uban taguan pud ang pulong sa Ginoo. Diri niya na siya diri, we declare the truth openly. By setting niya siya diri, on the contrary, by setting the truth plainly. Mao ni ang calling dapat nato, dili nato sugarcoat ang word ni God, dili nato tagu-taguan, but we declare the truth openly na siya diri. Then na siya diri sa verse 3, even if our gospel is veiled. Unsa ni nga gospel? This good news nga makatransform sa atoa into the likeness of Christ. Mo ning gospel, no? If our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. No, yang gingon diri, it is veiled to those who do not believe.
Kinsa maning mga kwan nga nang kining mga people nga dili jud sila ma-transform in the likeness of Christ. Mao nitong mga tao nga na-veil. Unsa man ning veil nga kwan nga mo blind sa tuwa ka ng veil mga ni ba murag mo tabon ba sa to ang mga mata ana veil ninyo veil murag naay mo sampong ba sa to ang mga mata and makita ninyo ngano daghan kay mga tao nga wala jud na transform into the likeness of Christ kay kini nga gospel of truth nga giingon diri sa Bible mo transform dapat siya into the likeness of Christ maliwat kag batasan sa Ginoo ba. So napoy uban nga nadawat na ang Ginoo, na born again na, pero naay partial veiling. So naay complete veiling kanang mga unbelievers. Maski unsaon nimo og share no sa life ni Christ or share sa gimo ni Jesus Christ for us on the cross. Tingala ka dili jud nila dawaton ano man ang God of this age niya sila niya siya diri sa verse 4. Diba niya siya diri sa verse 4. For the God of this age has blinded the minds. Kinsa man ning God of this age si Satanas. So makita ninyo diri no niya siya diri. Even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. So unsa may gamiton ni Satanas para dili ka ma-transform into the likeness of Christ? Kining mga naay pride, kining materialism, mga materialistic, kining gasik og honor sa tao, not pleasing God. Kining mga mind nila na set sila sa mga material things. And of course, nagasik lang always sa ilang fleshly desire, kanang makalipay lang sa ilang lawas, mga na, uwag, ana. Mao ni ang pwede igamiton sa yawa para dili nimo ma-experience kanang full nga gospel sa Ginoo nga ma-transform ta into the likeness of Christ. Kanang maliwat yung tagbatasan sa Ginoo. That's why careful ta dapat sa mga things nga maka-blind sa tuwa that will cause us not to see the light. Saman to, pride, materialism, seeking honor, fleshly desires na to. So, pwede po daw nga ma-partially kwanta ka ng si tawag ani, pwede po nga ma-partially blind ta. So, man ang partially blind, for example, nakakita naka og light ba, nakakita naka-light. Pero one half lang, no, murag partial pa lang ba, murag dili pa kani one half, gamay lang nga light. And dire unsa man nga partial veiling. Makita ninyo no nga nasabtan nilang gospel nga si Jesus Christ namatay sa tuwa, nakadawat sila sa Ginoo, nakadawat sila kapasayloan sa sala. Pero ang problema ng backslide, ang problema nagpadayon gyapon pagkasasala. So unsa gid ini nga na-born again naman? Dagan ba yatag mga mo niya akong gina-cry out kay Lord ba nga, Lord, how come na-born again ng uban? How come Lord nga na-water baptize ng uban? Inya nagapadayon gyapon sila pagkasasala, Lord. Tubagad daw ko ani. Unsa may himuon na mo ani nila. So diri natubag yun niya ako ang pag-ampupod, no? Kay ang problema jud ay no. Dili lang data kutob sa gidawat nimo si Jesus Christ. Dili lang di ay kutob nga gi-receive nimo si Jesus Christ. Naa jud ay kay pagkahimuon. Naa pa kay pagkahimuon. Siya gingon niya diri sa 2 Corinthians chapter 5. For the love of Christ controls us, having concluded this, that one died for all, therefore all died. Yan na siya diha. And he died for all, so that they who live might no longer live for themselves. Kailangan, aside di ay sa gidawat nimo si Kristo sa imong kinabuhi, gidawat nimo yang kapasayloan,
para ma-experience nimo ang fullness sa gospel, kailangan napaday kay pagkaymon. You need to die to yourself. Die. Kailangan jud ka mamatay sa imo ang will. Ang uban kay ang maugani ni sa ato ang bread breaking, ngano man nga niya siya yung this is my body, nga ang ako aning this is my body nga na broken. So unsa man pasabot ato? To remind us nga kita dapat mabroken ta sa tong will, mamatay dapat ta sa tong will, kay si Jesus Christ dili niya iyang gingon dito nga namatay siya 24 hours 6 hours last nga na lansang siya sa cross, but ang iyang point diri para jud di ay tuloy-tuloy ta nga maliwat jud tag batasan sa Ginoo. Naapatay pagkahimuon aside sa gidawat nato si Kristo. Kailangan mamatay jud di ay ta sa tong will. Mao di ang answer. Nganong ang uban dili makapadayon. Nag restoration weekend na, nag water baptism na, nabaptism na sa Holy Spirit. Makikita ninyo unsa may problem nganong nagpadayon og shabu, nagpadayon gyapon sa ilang bisyo. Why? Naay veiling, naay partial veiling nga naa sa ilaha, which is wala sila namatay sa ilang will. So, and He died for all so that they who live might no longer live for themselves, but for Him. Mamatay ka sa imong will, and you live sa will sa Ginoo. Dili na nimo will ang dapat nimo matuman. Para jud di ay matuman ang completeness sa gospel. Nakuha na to? Mamatay jud ka sa tong old man, old self. Eh dili man pwedeng gipakamatyan ka sa Ginoo. Kita pod, yes, nituo ka sa cross. Nituo ka sa cross nga namatay siya para sa kapasayloan sa tong mga sala. Unsay next? Kailangan mamatay pud ka sa atong will. Kay namatay man si Kristo sa iyang will pod. Ikaw pod mamatay ka sa imong will para totally ma-resurrecta. Kay wala man si Jesus Christ nga na partial lang ang iyang pagkamatay. Totally namatay yun si Kristo for 3 days, di ba? Totally namatay yun siya. So kita po, totally mamatay yun sa atong will. So kung ang will nimo magsyabu, mamatay yun ka. Sa imo ang will nga magsyabu. Unsa may mo nimo, ang will sa Ginoo ang imuhang tumanon. So once nga namatay ka sa imo ang will, magtingala ka, matransform ka into the likeness of Christ. Kaya ang will naman sa Ginoo ay mo ginatuman. And dili lang ka na siya pagkahimuon, which is nangatubag yung tanan niya ko ang pangutana sa Ginoo mo. Then iyang gingon diha, no? Next. In verse 4, the God of this age has blinded the minds of the unbelievers. Pwede niya i-blind ang minds of unbelievers. Pwede po partially blinding sa mga minds sa mga believers na. Ito una. So that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. So, kinsa tong mo blind sa to si Satanas. That's why careful ta sa mga mo blind sa tuwa. Kay niya naman siya dito, the God of this age. Sa ato pa, gi-recognize ni Paul si Satan nga, he is the God of this world. Ga-operate yun di ay si Satanas din sa yuta. The God of this age. Even si Jesus Christ, gi-acknowledge niya si Satan nga ruler siya sa world. So, unsa man ang iyang gamiton para mo blind sa ato, di ba? Pwede po lalaki, pwede po babae, pwede mga material nga butang. Pwede po fame sa kalibutan. Muna ang mga gamiton sa yawa. Kaya siya man ang God of this world. Siya man ang ruler of this world.
Gi-acknowledge ni Jesus Christ si Satan nga ruler siya sa world sa John 14:30, di ba? He says he is the ruler of this world. Pero he got nothing from me niya na si Jesus Christ. O na nga ang rulership ni Satan dinhi sa kalibutan, magpadayon siya until Jesus Christ mo balik. So sa yang gingon sa verse 4, the God of this age has blinded the minds of the unbelievers. Pwede katong mga unbeliever, di yun mo tuo, kay na busy pagpangorta. Pwede po katong mga believers na sila partial blinding. Ma-notice ninyo sa ato sa church, dagan kayo nga mga adik nga na-restore na, buwalik yapon. Nga naman, ang tawag daya ato partial blinding. Nadawat nilang kapasayloan sa Ginoo, nagilak-kilak. Tapos, tingala ka, hinay-hinay, na sila'y light nga nakita. Pero dili completeness sa life ni Christ ang ilang nadawat. Partial lang. Nga naman, dili sila gusto mamatay sa ilahang old nga self. Na sila'y desisyon dapat di ay nga pagkahimuon. Dili lang nimo ipasa Diyos tanan. So, many of us have not seen the light of the full glory. Kadaghanan jud dili nila makita ang light of the full glory by the Lord or the Spirit. Yan na siya diya sa verse 4. Mao gani gingon niya, unsa man diay ning light? Mo ning life ni Christ. John 1:4, in him was life, and the life was the light of man. So, it is clear no nga ang knowledge, it's not a life. Ang knowledge is not a life. Ang spiritual gift po is not a life. But ang life ni Jesus must continue in our life. Pasabot na ang iyahang eternal life, ang iyang nature dapat is maunay mag-manifest fully ang glory ni Lord sa imo. Mag-manifest dapat fully sa ato ang kinabuhi ang batasan sa Ginoo. Dili di ay mo na careful jud ay tanong nga na born again na ka. Ga-mission na ka. Naka-RW na jud ka. Then nag-share na mo sa patay. Pwede di ay nga ma-partially blinded ta ba sa yawa. Partial blinding. Nga naman, mag-offer man ng yawa og kwarta, mag-offer man ng yawa og fame, mag-offer man ng yawa og kanang mga bitaw nga daghan kaayo ka ng mga gikan na sa tuwa din sa church nga nawala tungod sa lalaki, nawala tungod sa babae, nga naman gioperan sa yawa sa God of this age na partial blinding, and makita nimo wala nila na-experience ang full glory. Kana ganing ang maturity ba nga kanang fullness sa nature ni Lord. Pwede nga ang nagmanifest lang sa iyahang eternal life is ang di ba ang nature ni Lord is love, ang peace, ang joy, ang kindness, kana ang mga nature ni Lord. Naay mga portion lang dito nga nagmanifest sa ilaha, pero wala jud naghinog ang self-control. Mo ni ang gingon diha, but we all in verse 2 Corinthians 3 verse 18, but we all with unveiled face holding as in a mirror the glory of the Lord are being transformed into the same image from glory to glory, just as from the Lord, the Spirit niya na siya diya. So we are transformed into the same image. Maliwat yun ta sa Ginoo. Mao ni ang gingon diya. Kita daw nga with unveiled face, niya na siya diya, beholding as in a mirror the glory of the Lord. Are being transformed into the same image from glory to glory. Pasabot nga, mao dapat ni ang padulngan nato. Matransform ta from glory to glory. Saon sa man?
sa image and likeness ni Christ. Maliwat tagbatasan sa Ginoo. Mo na nga proseso jud ay ang kausaban nato sa tong kinabuhi. And magbantay ka nga naa ang God of this age. Pwede di ay kaniya sampungan imong mata. Yes, nadawat nimo ang forgiveness sa tong sin na napasaylo ta. Nadawat nimo ang iyang kapasayloan. Partial ang imuhang nadawat lang sa gospel. Dili raman diha kutob ang gospel. Ang gospel, yes, napasaylo ta sa tong mga sala, pero dapat maliwat ta sa batasan sa Ginoo. Mo nay fullness sa gospel. Dili ka mo ingon nga dawata ang Ginoo. O nausab na ka, dili oy. Dili na nimo pwede nga initial ra na for the forgiveness of our sins. Pero kita dapat matransform ta into His likeness. Eternal life man. So 2 Corinthians chapter 4 verse 5, for what we preach is not ourselves but Jesus Christ our Lord. Ano siya diya? And ourselves as your servants for Jesus' sake. Ano siya diya? So ang ato daw gina-proclaim is dili ato ang kaugalingon. Kundi si Jesus Christ atong i-proclaim. Kay daghan jud kaayo no, as a minister, pagbantay jud mo ani. Ang gina-proclaim sa uban is ang ilang kaugalingon dili Jesus Christ. Saan na ito pagkabalo? Maski sa Facebook, no? Makita nimo ang mga people nga proclaim is gihimo nila nga famous silang mga nawong. Dili si Jesus Christ nga dapat ang ato ang i-proclaim is si Jesus Christ nga na siya diha. For what we preach is not ourselves. Diha nimo may bawaan nga ang gina-preach nila is silang sarili. Kay puro naman nawong nilang ipakita diha kanang pati mga poster, mga kwan. Tapos gamay na lang ang quote sa Bible. Dili man lang masulti si Jesus Christ sa pulpit, ana. Or wala man lang life ni Christ nga nagamanifest sa ila kay they're drawing people to themselves, not to God. They attach people to themselves. And iyang gingon diha, and for ourselves. For what we preach is not for ourselves, but Jesus Christ our Lord, and ourselves as your servants. Dapat ang makita sa tuwa is ang bondservant ni Jesus Christ. Oh. Kay lahi man karon, makita man na ninyo. Once nga they preach as like the famous people. Mas famous pa sila kaysa sa Ginoo. Dili gyud na dapat. Nga kita as a preacher, as a ministers ni Lord, magpadayon lang di ay nga servant. Mamaya niyo diya. And ourselves as your servants of Christ. Mojo na to ang i-pray sa church na kita, ang ato ang i-preach si Jesus Christ. And at the same time, ang ato apong i-preach is ato ang servant. Kana lang di ay pagka-servant, bond servant ni Jesus Christ. Dili ta mailhan nga sikat. Oh. Kung dili si Jesus Christ ang musikat and mailhan ta nga servant kana. Sabta ninyo, mo na gina-train inyong pagka-servant, walay boss din sa DCIM. Oh, ginatudloan mo tanan nga mag-serve. Serbihan ninyo ang inyong mga leaders or mga people nga gina-invite ninyo. You serve. And of course, ga-serve man ka sa Ginoo. So you serve those people. Dili di ay nga ikaw ang serbihanan tungod kay sikat na ka nga pastor, sikat na ka nga bishop, na naka special treatment. Dili di ay nga na. Magpabilin di ay ta nga servant. Nga naman, for God, na siya diya, si God, in verse 6, who said, let light shine out of the darkness. May this light shine in our hearts to give us the light of the knowledge of God's glory displayed in the face of Christ. Nga nang i-proclaim man nato si Jesus Christ. Eh, dili man ta makaproduce sa light. Dili man ta makaproduce sa life ni Christ. It is God who will produce that life of Christ. At it is the Holy Spirit. Walay ato din No? He is the one
who has shone out in the darkness and shone in our hearts. No? How then, no? Nga we can act that we are kanang like mini-God ba nga kita ang nag-lead sa people sa kahayag. Murag kita na noon ang no kana murag kita na noon ang nag-cause sa people. Murag i-claim nimo ba nga tungod man nako na bag-o mo. Bantayan na ninyo nga batasan. Mao gani na bantayan ninyo kana nga kung dili sa ako dili mo mabag-o. Dili ngon ana, si God ang nag-cause ana. Wala tay ang kunon. Kay kung ingon ana ang imong batasan nga ako ama ni. Ako ama ni nga leader. Ako ama ni nga ako may gigamit dinhi para bag-uhon mo. Dili jud kay si God ang nag-cause sa ato nga mabag-o ta. Wala tay ang kunon dinhi. It's God, the same God who gives the light of life of many. Wala yun tayo ang kunon diri. Ano akong gisulat diri. He is the one who opens our spirit. And He is the one who shows the glory of God na maliwat yun ta sa Ginoo. That's why si God, He deserves all the glory. Mo na nga wala kay angay nga ikaw ang mo may mo sikat. Kaya nga naman, ang kabag-uhan nga naa sa imuha, ang nag-cause ana si God. That's why ang Ginoo dapat ang mag-glorify sa imong name. Dili imong name ang mag-glorify. He is the only one who can make the light shine into the darkness. 2 Corinthians chapter 4 verse 7. But we have this treasure in jars of clay to show that this all-surpassing power is from God and not from us. Paminaw mo ani. Ako na-bless ko ani. Grabe. Kaingon jud ko ba nga we have this treasure. Unsang treasure? Asa man daw sa universe nga matawag nimo treasure. Kay ang ato amang good nga treasure dinhi sa yuta is kanang money, material possession, sakyanan. Makita ninyo magtanaw mo sa social media. Iya-iyag pambugay sa ilang treasure. Lamborghini, anang mga hot cars. Tapos ang uban pod gina-flex nila ang ilang money. Ang uban pod gina-flex nila ang ang anak nila. Di ba makita ninyo? This is my treasure. Ang ilang mga anak. No? Treasure daw nilang ilang anak. Ang uban pod ang treasure nila ilang bana. Ang uban pod treasure nila ilang asawa. Ang uban pod treasure nila ang gold, diamond. Ang uban pod treasure nila ang kwan, ang balay, ang sakyanan, ang Bugatti. Ang uban pod treasure nila ang kwan, ang relo. Pamahalay og relo mo na treasure nila. Kabalo ba mo? Ang treasure di ay nga tinuod nga nailhan sa Ginoo is dili katong mga material treasure dinhi sa kalibutan. Ang matawag lang di ay nga treasure sa Ginoo is the life of Jesus Christ. It is the life of God. It is the eternal life, or it is called divine nature nga naa sa atoa. Kay kung naa di ay kaana nga divine nga life ang nature ni Lord sa imuha, ikaw di ay ang pinakadato sa kalibutan. Dili katong mga naggunit og mahalon nga relo. Dili di ay katong mga naggunit og mahalon nga sakyanan. Dili di ay katong mga naggunit og pinakadagko nga luxury nga boat or yate. Kung dili ang pinakadato di ay dinhi sa kalibutan is katong naay life ni Christ. Nakuha ninyo? Daghan kayog dato nga walay life ni Christ, naghikog.
Daghan kayog mga dato nga walay life ni Christ nagbulag sa asawa. Daghan kayog mga dato nga 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 wala ang life ni Christ, wala sila nagpuyo gyapon sa kalinaw. So ang pinaka-treasure di ay nga naad sa ato ang nga gi-consider ni Lord nga nga pwede ka nga ikaw ang pinakadato sa kalibutan, dili si Elon Musk, dili si Mark Zuckerberg, dili si Jeff Bezos, dili na sila ang pinaka-rich, no? Dili sila ang pinaka-rich man dinhi sa kalibutan. It is the life of Christ that make us rich. Klaro? Tanaway mong mga kauban sa screen. Mao na'y pinakadato sa kalibutan kanang naay life ni Christ. Mao gani na nga ako yung gibutang diri, earthly riches do not make a man rich. Mao ni ang mga fake riches or false richness. Mao gani gingon niya sa Bible, do not lay for yourselves no treasures here on earth, but lay up for yourselves treasures in heaven. Kay nga naman, ani now, unsa kani ang currency nato sa Pilipinas? Tubag. Peso. Tama? Kung muadto ka sa Amerika, dili i-honor ang imuhang peso. Nganuman, dollar man ang ilahang currency dito. Di na nimo pwede ibayad. Ang kuan nimo, ang treasure nimo dinhi sa Pilipinas, dili na nimo pwede ibayad. Sa ilang tindahan dito, dili na gamiton ang currency nato dinhi sa peso dito sa US, tama? Same sa ato Ang currency dinhi sa Pilipinas, ang currency dinhi sa kalibutan is kanang kwarta, gold, sakyanan, mga tao, mao ni atong ginapossess dinhi, mao na treasures nato. Pag abot nimo sa langit, ang i-honor dito is ang life ni Christ. Ang life ni Christ, kaya ba? Eternal life. Mo na i-honor sa langit. Dili ang imuhang mga material nga possession. So, useless. Dili ikaw ang pinakadato. Dili ikaw di ang pinakadato nga dato lang ka sa kwarta dinhi sa Pilipinas. No, nga naman, dili man na i-honor sa langit. Nga dito man tapadulong tanan. Nakuha ninyo? So, walay value sa langit kining mga earthly treasures. You cannot bring your car, your gold. Na gani isa ka namatay nga na siya nga bitbiton daw niya ang iyang gold. Oh, ang uban pod nakita nako ba nga dato man tong namatay. Giapil siyang lubong ang sakyanan, mga TV. Giapil siyang lubong ang iyang mga kwarta. No? Kay abi niya, mabitbit niya kana nga currency dito sa langit. No, dili na nimo mabitbit. Ay ang uban ipaapil dito sa lubnganan ang ilang relo, ang ilang kwarta, ang ilang gold, alahas. Kay iyahalagi daw to. Gihaguan na niya dinhi sa kalibutan. Tapos iapil dito sa pungtod. Magtingala ang mga minatay, maabtan og buntag, naanay liki ang iyahang lubnganan kay ngano man gitiltil na sa mga kawatan sementeryo. Abi nila bitbiton sa langit. No, you cannot bring that earthly treasure. Mano nga ingon ko sa inyo ang pinakadato sa kalibutan are not those rich in material wealth, but rich sila sa nature ni Lord. So, ang nature ni Lord, mag-manifest dapat fully sa ato, dili partially. So, magbantay yun ka, kay kana nga nature, basig ma-blind lang ka partially. Nadawat nimo ang hinay nga light, tapos hinay-hinay, dili yun siya mag-manifest. So, unsaon man daw nga way para mo gawas ka na nga nature ni Lord sa tuwa. Excited mo, ana? Kay iya mang gingon diri, ana siya daw. We have this treasure in that
earthen jars nga na siya diha or clay. Sa may pasabot ana, no? We have these treasures in earthen jars nga na siya diha. Unsa man ning earthen jar? Ang earthen jar nagsignify ni siya og kanang humility, infirmities. Di ba nakakita man mo, no? Wala may mutingog siguro nga ano, nga mga pat, kanang kaang ba? Na ako gipalit nga kaang. Ako nagarima jud ning kaang sa kuha ng adto kong digos last week. Nipalit jud ko lutoanan og saksiw nga katong kaang ba. Lipay kay ko kay ako kapuwa nanana. Wala jud kaang nga mo reklamo sa imong gihimo ba. Ako ang gihimo giyab-an akong suka kay may gingon dito sa namaligya yabisan at suka sir pabukali para mga matay ang kagaw dili maglasa ang clay ana siya so dili siya mag-influence sa imong pagkaon ang clay or katong lang so katong mga earthly treasures ay earthen vessels we have these earthen vessels na ay gamiton si Lord nga earthen vessels nga pinaagi aning earthen vessels mugawas ang nature ni Lord unsa man ni ang mga earthen vessels, infirmity, sakit. Unsa pa ni? Mga earthen vessels nga mugawas ang nature ni Lord sa tuwa. Humility, kanang humble down ka, weakness kanang dili nimo kaya. So kanang dili jud mugawas ba nga kanang sickness, sakit and kanang weakness, kanang si tawag kaning pinaagi ning mga infirmities mugawas jud ang nature ni Lord. For example, no? Nagkasakit ka. Tapos, gamiton ni Lord ka na nga sakit para mugawas ang nature niya sa imo. Muna na siya, we have these earthen vessels. Di ba sa kung naana ka sa ospital, dili naman ka na magsigig reklamo. Kung naana ka sa katre, di ba, reklamador kay ka. Pero kung naana ka sa ospital, matuto man ka makontento. Di ba? Puyo na lang ka. Kaya di makakagawa sa ospital kung dili ka mayo. So kung naghigda na lang ka, pwede man di ay ka magpuyo o ka ng contentment kung naa ka sa ospital, which is, ang nature ba ni Lord is contentment. Mapansin ninyo, kung nana mo sa ospital or nana mo sakit, dali lang ka makontento. Kaysa ko tung wala ako'y gibati, dili taas ang uric, dili taas ang SGPT, kanang dili ka makontento sa kaon. Pero kung naa na ang earthen vessels, which is ang sickness, tingala ka, kabalo na ka makontento, na kay self-control, di na ka magpataka og kaon og gumba, di makakaon na lang lagi ka og saging. Usay ka nang mura gani yung mga on mi diri unsa di ba basi dili ka tubuan ani og mga bungot ay kanang naman ko'y bungot daan no pero ang atong mga nawong ba dili ka ni tubuan na og kanang mga buhok kay ano man nagsige naman lang tagkaon og saging niya na so pwede di ay nga mugawas ang self control kung nana kay earthen vessels kaning infirmities or sickness uyaw di ay no mugamit di ay si Lord og sickness para mugawas ang iyang nature. Ang uban po like for example sa kuang no nga unsa ba kanang pagkaon nagkaroon gyud ko og self control tungod anang sakit. Pero kung wala gani kay bation ala walay nature ni Lord. Pero ga-preach ko sa Ginoo. Di ba? Ga-preach tang Jesus Christ. Maayo ta mo life group, kompleto tag pagsangkap. It's not knowledge nga akong giingon. It's the life ang ato ang ma-share. Muna nga manggamit si Lord of earthen vessels para mugawas ka na ang nature niya. Magtingala ka, iagi kag problema, kanang dili na nimo kaya. Then magtingala ka, ma-learn nimo pinaagi anang problema nimo, mag-learn ka karon og trust sa Ginoo. Sama ni Jesus Christ nga nagpuyo siya din sa yuta nga 100% ang trust niya sa Father.
O nya, dugay naman ka na bunagin, wala lagi kay trust sa Ginoo. Kabalo ba mo? For 12 years, wala may anak. Gialaw di ito sa Ginoo nga infirmities na mo, earthen vessels, para mo gawas ang iyang nature sa muha. Unsa man ang nature. Nga pwede di ay mi, magpuyo nga at peace and joyful despite sa mga naami ginadesire nga wala sa amoa, gialaw ni Lord, para magpuyo gyapon mi nga at peace despite mga wala kanang mga wala nimo na claim ba nga mga butang nga para sa imong sarili. Mo na makaingon jud mi, Lord, imong will ang matuman. If you will give us a son, thank you Lord. Pero dili jud ay nin maka babag nga dili mi magpadayon sa imuha. So gialaw na siya for 12 years. Grabe ang infirmities, earthen vessels nga gigamit ni Lord. Iyawan ni mo Lord no, namin niya mo na nga isa po na kaway nga mahumble down me kay kung tanan na lang namo nga pangayoon dayon ihatag sa Ginoo, walay earthen vessels, dili mo gawas ang iyang nature. So imagine ninyo, mag-cause sa imo nga mahumble down ka. Kay like for example, sa amo nyanshin, every time nga naay Valentine's, pwede raman, makaselebrate mo mi, joyful man mi. Sunday service, busy po mi, sige linihok tong unang, dito sa church. Karon kaya na mo tanan. Pag abot sa Father's Day or Mother's Day, humble down jud ka, ano man, wala man mi baby. So diya na po mi remind ni Lord. Grabe ang humility. Lord, imong will. Hantod sa nangamatay namin, broken na jud totally. O diha. Gihatagan mi og baby ni Lord. Pag human ato, wala na po na human. Nga naman, naagyapoy infirmities, nagyapoy ka ng weakness. Like for example, dagang problema sa papers sa bata. Even sa papers sa adoption sa bata, magtingala ka. No nga, alam pa din na human. Na one time nga, ang papers niya, mali ang pagka-type. Yan eh. Mali ang nabutang nga pangalan sa iyang mama, sa bata ang gihatag sa mua. Tingala ka, gano'ng i-allow ni mo, Lord? Kanang gano'ng na-allow ni Lord? Kay di ay para mag-trust me sa iyaha. Kana di ay nganong mo di ay nga na earthen vessels, na mga weaknesses, para mag-trust ka sa Ginoo and mag-manifest ang iyang nature sa imo. Gamiton di ay ni Lord kini nga mga earthen vessels, na package ba? Na sa sulod aning mga earthen vessels, for example, sakit, ang sulod ana niya is ang life ni Christ. Mugawas bang batasan sa Ginoo? Tunguna reklamador ka. Reklamador kag sudan. Atagan kag earthen vessels. Unsa man ang earthen vessels? Wa kay kwarta, wa kay palit sudan, tanan-tanan. Makapasalamat na ka sa Ginoo kung niagi kag kalisod. Pero tong una nga dagan kag kwarta, di ka pasalamat sa Ginoo. Batasan sa yawa ang magmanifest sa imo sigra kag reklamo, di pa ka makapasalamat, di pa ka makaampo, kaya ano madagang mga kwarta. Pero i-allow ni Lord kining mga earthen vessels nga walang-wala ka, kanang totally wala, para mugawas ka na nga light sa sulod sa earthen vessels. Pagbuak ni mo nga kaang, nang gawas dito ang light. Ano man ang light? Ang life ni Christ. Magtingala ka, magkaroon na kag contentment. Kaya nga naman, nakaagi naman kagkalisod. Like sa mo no? Grabe ang mong pangagian. Naanad kag kaon, sige kaon sa gawas. Sige kag kaon sa gawas. Naanad akong asawa tong una mo at tugmol, magsigirag palit-palit. Gawas bitaw ang earthen vessels. Unsa man ning earthen vessels? Kanang wa jud kay kwarta ba. Pag adto sa kong asawa sa mall, pag gawas niya, wa siya napalit. Nihayag ang light ni Lord. Nihilak siya. Ano siya? Tapos, at first, wala pa. Kanang hilak lang siya. Karon kung makaadto siya sa mall nga wa siya kwarta,
Contented na siya. Wow, thank you Lord, nahinog na ni gawas ang light dito sa earthen vessels. Kay kung wala kay gipang agian, wala yung mga earthen vessels, wala jud mugawas nga nature ni Lord, di mugawas ang iyang batasan sa imo. Mao na niya na siya diya. Sanada, we have this earthen treasure in asa jar. Hmm. We have this treasure in jar. Unsa ganitong treasure? Ang treasure is the life ni Christ. Ang treasure, it is the eternal life. Ang kinaiya sa Ginoo. Asa siya nabutang? Sa mga jar, earthen vessels. Unsa ning earthen vessels? Mo ni mga problema, sakit, infirmities, weakness. Oh. So kung nakay gina-go through karon, nakay ginapagawas si Lord. January, February, grabe. Nami gi-go through sa among health. Sa gipagawas ni Lord, self-control. Tung una, wa may self-control sa pagkaon. Unsay mauna-unan atong bangkiruan. Una-una kag ulo sa baboy, imuhang crispyhon adto dayon sa bangkiruan. Uli diri nanang. Gusto ka mo kaog tiil sa baboy, adto sa baboy, adto dito sa bangkiruan. Crispy pata o dili patatim, mao jud na ang mga nasa walay self-control. Pero gawali ko kang Christ. Ngano man, wala jud ay ko nagipaagi paaning mga earthen vessels. Butangan bitaw tag yayay sa kwan gialaw ni Kristo ba nga hatagan ta og yayay o di wala ay. Halos din ako, wala pa na ako nalasahan nagbalik. Tulo na kabulan. No? Kanang patatim. Kaya ron di ay. Pero iagi pa kag yayay, iagi pa kag jar, iagi pa kag earthen vessels para mo respond. Ang uban, no, tanawa, pagkuha nila og kanang sugar. Hala, tagas ang sugar. Oh. Sa mo ang gikaon na lang gahapon, kape na lang og kwan. Kape na lang og sa to, French fries sa birthday boy. Na ako birthday boy nga kauban kagahapon. Kung birthday ba to niya tong una, balbakwan na to gihalad na pud sa kuha. Nya karon kay wala na. Kape-kape na lang. Pwede man di ka mag self-control kung nanang sakit no. So pinaagi di ay sa earthen vessels mo gawas ang nature ni Lord. Mo na kung wa kay kwarta karon, congratulations. Mo gawas ng batasan sa Ginoo sa imo ang ano man, mawala imong pagkagastador kung sa may mong gastuson. Pero kung magpagahi ka, dili jud ka mo respond sa earthen vessels. Wala, useless lang kayo ang problema nga gipadala sa Ginoo sa imo. Dapat naay mo gawas niyang kinaiya. Mo gawas dapat ang kinaiya sa Ginoo nga mo trust ka sa Ginoo. Mutras ka sa Father. Mugawas dapat ang kinaiya sa Ginoo nga full of self-control. But the fruit of the Holy Spirit is love, peace, at peace gyapon ka maski way kwarta. Joyful gyapon ka maski dili mga bago ang imong sanina. O tinuod, maabtan gud kog tulo ka tuig, aya makapalit og brief. Pero kontento ka, ngano man gialaw sa Ginoo makapalit man kog brief pero nganong di man jud ko makapalit og brief. Moabot na gud ang time nga makasuot kag gisi. Tapos mialaw sa ito sa Ginoo nga di ka kapalit og brief para makontento ra ka ba kung unsay naa sa imuha contentment. Mo di ito ang mga earthen vessels. Imagine ninyo, grabe di ang Ginoo. Wala jud ay masayang, tanan nimo gipang-agian. So, pinaagi aning mga infirmities, weakness, limitation, diha mo gawas ang batasan sa Ginoo. So, pwede mag-radiate, sulat ako, pwede mag-radiate ang glory ni God sa sickbed. Kanang magtingala ka, makita ang contentment or peace sa Ginoo if naana ka sa hospital bed. Di ba? Makita nimo kanang humility.
Mugawas na bayan na kung nakaka sa ospital. Dawata ang Ginoo sa imuhang kinabuhi. Oo, salamat kayo. Pero katong naa sa gawas, nga dagang kwarta, wala pa'y sakit. Aw niya, nako, busy pa ko, kay na ako'y trabaho. Pero kung naa na sa katre, tanawa, mudawat dayon na sa Ginoo nga naman, naa na diya ang kwan, humility. Mugawas ang humility kung naa ka sa sickbed. Mangayo kag pasaylo. Na ako'y na meet tong una na may problema sa heart. Sige, invite ni ato ang mga kauban nga mga riders. Dili jud. Dili. Dili. Sige, takas-takas. Naatake bitaw sa heart. Yantoan ako sa ospital. Grabing ilak, grabing ulo. Ilang dawatang Ginoo. Ngay kag pasaylo. Nanay purpose tanan karon nganong naalaw ni siya sa imuha. Grabing hilak pa. Paggawa sa ospital, nagkiat na magbalik. Gisayang nimo ang earthen vessel. Dapat mo gawas diha ang treasure. Mugawas dapat diha ang nature ni Lord. Sayang. So, kana ba nga ayaw sayangi ang mga earthen vessels nga gipadala ni Lord sa imuha. Kay naa diha ang tinuod nga treasure. Di ba makita ninyo kanang naon mo sa ospital? Di ba, sige, ang imong asawa magsigig reklamo sa imo Sige ra kay pangutot lagi. Ano ka ng mga reklamador gani nga kuan nga mga asawa. Akong asawa na pod no, reklamo sigo pangutot. Kabalo ba ka kung ma-hospital ka tapos maoperahan ka? Magpaabot ka nga mangutot. Tinuod pag-opera sa kuha, nakautot na ka sir. Wala palagi. Ang imo ang pagkareklamador, kung naka sa ospital, makontento jud ay ka maski makautot ra ka. Makita ninyo nga kining sakit nga naalaw sa imuha, igawas ang mga contentment, di na kasigig reklamo, igawas ang at peace sa imuha, nga ma-at peace lang ka sa kwarta unta, pero dili lagi ka ma-at peace. Pero sa ospital, at peace na kay ka. Daigda na lang ka dito. Sir, tuyok. Tuyok pud ka pod. Sir or ma'am, kwan, taasin mo ang kamot, taas. Ma'am, magampo ra jud ka ma'am kay wala na jud ni kwan paglaom ning imong kwan, manang uban kanang lisod na kayo ka kwanon, ana. Ginoo, grabe na jud kay ka-humble down ba? No, grabe na jud ka-humble down kung naa ka sa ospital. Mao di ni mga earthen vessels nga gamiton ni Lord para mugawas ka na nga life niya. Amen? So God wants to use us as earthen vessels having a treasure so that when something accomplished in us through people, they can see that the greatness and power is God, not ours. So makita na to, no, nga, kini nga mga earthen treasures na naa sa tuwa, mugawas ang kinaiya sa Ginoo sa tuwa, and ang ma-acknowledge na to, isang Ginoo, dili kita. Maka-give glory ta sa Ginoo mo. Kita nimo grabe. So, then iyangi ko diri. 2 Corinthians chapter 4 verse 8. We are hard pressed on every side. That's why God will allow every affliction and every ways nga makahit sa tuwa on every side. We are hard pressed na on every side but not crushed. I-allow ni Lord nga grabe. Every side man, kaliwat kanan daw ang atong problema. Tingala ka na human ang problema na ano mampud ni. Nasabdan ninyo? Nga naman, yan siya, we are hard pressed in every side. Pag human, ani nga problema nga isa, na po problema nga isa. Sunod na po. Pero, na siya diya,
but we are not crushed. Oh. Dili jud i-allow ni Lord pod nga kanang imong problema mo crush sa imo. We are perplexed but not in despair. Pero kung tanawon nimo ba, nayo uban gahi jud kaayo jud. Di jud mabuak na ang earthen vessels. Ataga nag problema. Gipriso na. Paggawas na buutan lang gamay. Tapos wala na sad. Ano gahi jud kayo nga journey ha? Kana kaning bunalan ka gamay para muli mabroken unta to siya. Ala ni gawas ng kahayag. Ani na? Katong kay Gideon ba? Kay siya po kay Gideon. Ani na lang picture ba? Ani na? Para paano mo ba? Ano, makakita mo ka na example. For example, kani ang earthen vessels. Kani ang earthen vessels. Okay, kani. Jar. Ang sulod ani is ang light ni Lord. Kanang light ba? Kanang kinabuhi sa Ginoo. Mao ni siya ang mga problema sa tong kinabuhi. Paano niya? Karon, kining nga jar, kining nga problema nga naa sa imuha karon, pwede na priso ka. Na broken ka. Naliki ka may papa. Ano ko grabe kayo magbago na jud ko. Gitawat ni mga Ginoo. Nigawas ang light, hinahinay na ka, nakontento na ka. Nahinay ani ana boss. Nigawas na hinahinay ang light. Nakapangay kag pasaylo sa Ginoo, gipasaylo ka sa Ginoo sa imong sala. Pero magtingala ka. Naajud kay gahi nga kasing-kasing ba. Nga ang gigamit raman unta sa imuha sa Ginoo tong una is gamay lang na martilyo para muliki lang siya papak. Gamay lang na problema ba. Pak, niliki siya. Na broken na imong kasing-kasing, hilak ka, dawat ni mong Ginoo. Unya gahi man jud ka jud. Grabe ka gracious si Lord, di pagawas pa jud ka. Gahi gyapon ka. Unsay gamiton sa Ginoo? Dili ka madala og martilyong gamaya. Kining dako-dako daw nga bunal imong dawaton. Tingala ka. Di ka madala og priso. Nanapoy lain nga pod nga infirmity si padala sa imuha para mugawas ka ng contentment. Tingala ka na. Kung dili pa jud, unsa man to akong gingon sa inyo kaganiyan nga infirmities, weakness, sakit. Nakakita na ba mo nga na ospital nga nangayo gyapon sa doktor og syabo? Wala ay, makontento man lagi di ay ka. Di na lagi ka mangayo og syabo kung naana ka sa ospital. Mao nay pasabot ani nga kailangan jud di ay pagian ka og kanang earthen vessels and kailangan ka og dako-dakuan pagkagbunal para lang jud mugawas ka na nga light sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Mao na katong time nga katong nagkiat tong akong mga disciple nga gi-entrust sa kuha ni Lord. Sige gyapon. Grabe na tong una nga time, kwarta-kwarta pala yung mga earthen vessels na gigamit ni Lord. Nigawas ang nature ni Lord, hinahinay nga ay pasaylo. Tapos nahimong lalaki. Hinahinay kulangan pa. Bigyapon magpatuo. Pagkalalaki niya, siya na po'y nangitag laki, namayot na po siya po. Unsa ang earthen vessels niya? HIV. Nakakuha siya HIV sa nagamit niya nga gay. Unsa na itabo? Katong nana siya sa ospital, grabe na niyang hinulsol. Daddy, ano siya, daddy may tawag sa kuha. Magpagamit pa jud ko no. Magamit pa jud ko sa Ginoo. Ano siya? Kung saan mo pagkagamit, gikaon na ka sa kwan, sa virus sa imong lawas. Diya baka magpagamit kung wala na. Pero, na-fulfill ni Lord ang iyang purpose katong nga earthen vessel. Nagrepent siya, nangay siya pasaylo, ni-humble down siya sa Ginoo. Nagkaroon siya contentment, nagkaroon na siya peace, kaya di naman siya matarog. Wala na siya, kanang rest na lang yun siya. Santod sa nabalita na mo, namatay na siya. So, ano ba? Nga, mag-respond ta kung naanay earthen vessels. Kung naanay mga problema sa to ang kinabuhi, mag-respond ta. Kay buakon man jud ni Lord para mo gawas.
Mao na mo agi mo brokenness, kita tanan mo agi tatanan og brokenness. Mabroken ka para mo gawas kana nga nature sa Ginoo sa tuang kinabuhi. Dili ta pwede nga mahimong unbroken. Kung di ka madalaog ka ng martilyo para mabroken ka, gamitan ka ni Lord og jackhammer. Ay maso, kanang maso. Kung dili pa jud jackhammer nga gamay, bakhon ang gamiton ni Lord sa imo nga ibunal sa imo para lang jud makaingon jud ka mga Lord. Dili na kaya ako problema. Ma-relate mo ana. Nay uban nga gi-warning-warningan lang sa Ginoo tong una, sakit-sakit lang og tiil. Gyapon, prideful gyapon. Stroke bitaw. Diha na jud ka mo humble down. Pero di gyapon oy. Ang uban na stroke na gani, borte ra gyapon ka, prideful ra gyapon. Di gyapon mo humble down sa Ginoo. Imbis nga gunitan Bible, manok ra gyapon gina, himas-himas. Saon man nimo pagkabag-o sa imo ang kinabuhi ana, sayang kana nga earthen vessels. Ana ko para sa anyo. Kami nag-walking man pud mi usahay dito sa SM. Na ako isa dito ka nakita nga na-stroke siya, halos dili siya makalakaw. Pero makita nimo nga nagdisiplina jud siya sa iyang sarili kay wala man siya disiplina before. Katong iyang pagka-stroke gilid sa iya nga magkaroon siya self-discipline sa Ginoo. So unsa yang ginahimo? Every morning nagalakaw siya, Kabalo ba mo sinitabo? Nabalik siya karon sa normal? Ano ko ba naman ko'y amigo nga na stroke? Unsa may difference anin nila? Ni-respond ning isa sa disiplina sa Ginoo. Pero katong isa na ko kamigo, wala ni respond. Wala ni respond. So naay problema kung mo respond ka o dili. Ay kung dili ka mo respond, naay problema. Sayang lang ng opportunity nga gihatag sa tuwa sa Ginoo nga pwede dayta magdisiplina kay pwede nga di na ka mo inom anang mga coke kung bag-ura ka nagkasakit. Pero along the way abtan kag 2 ka bulan nga nagsakit, 3 ka bulan nga nagsakit. Minom ra pagyapog coke, naging na nakagtaas imong sugar, taas ang imong ingani. Ora gyapon. So wala jud ka nagrespond sa brokenness nga gipadala ni Lord sa imuha. Sayang. Dapat kita tanan kung naman tay mga brokenness, i-broke ni Lord kaning mga earthen vessels na to. Kay na may treasure mo gawas diha ang light ni Lord, ang life ni Lord sa tuwa. Amen. Then, niyang ingon dito, we are hard pressed on every side. Grabe mga problema mo abot sa tuwa. Persecuted. Grabe mga persecution nato pag sa opisina, sa trabaho. Grabe mga persecution. Nganong i-allow man na sa Ginoong persecution para mo gawas ang iyang batasan sa imuha. Nga makapasensya na ka. No, dili ka magdumot, maka-forgive ka. Persecuted but not abandoned. Struck down but not destroyed. So, makita nimo, naabot na jud ang time ba nga grabe tungod ani imong problema, halos makaluhod na jud ka sa salog. Pero unsay pinaka the best nimo? Lord, gusto ko mo respond despite ani mga problema ni abot sa imo ha. Nasa ako Sorry ko ayo Lord kung napasagdan na ako akong health. Nga na akong pag-respond sa Ginoo. Tabangi ko Holy Spirit nga ma-fulfill na ako unsa man ang imong reason nga gi-allow nimo ni sa ako mo nga itabangan ko sa Holy Spirit nga magdisiplina sa kaon, tabangan ko sa Holy Spirit nga maghatag kog time sa akong sarili pod nga mag-exercise mo ana. Gihatagan ko og grasya sa Ginoo nga kanang makontento na ako sa pagkaon nga healthy may ana good. Pero kung naana kay mo na ang mga uban mga matay og sayo ngano man gidisiplina na sa una dili gyapon mo respond. Yatagan na gani ka og sakit ni Satanas, gi-allow sa Ginoo nga hatagan kag sakit sa imong liver. O nya karon iabot jud ang time nga magsige ra gyapon kag inom mo na ang uban nagkasakit na. Naba mo diha?
O nang Lord, mag-respond yun ko. Ano Okay, nang dili? this is for my good. Alam ko na nakaunog mic. So, dili yun ko ma-destroy ano eh. Nga naman, God will not allow me to be tested beyond my capacity. Kaya mangingon diya nga He will provide a way out. So kaning mga problema nga niabot sa tong kinabuhi, kaya nato ni ngano man as long as mag-trust ka sa Ginoo, as long as mo respond ka sa iyang dealing. Hmm. So makita nato din ni nga ang power ni Lord mag-manifest sa ato ang weakness, sa ato ang brokenness. Kung na kay sakit, pagtingala ka, mas mabati na nimo ang power ni Lord nga muhil sa imuha. Kung naa kay problema, mas mabati nimo ang power ni Lord nga motabang sa imuha. Kung naa ka sa weakness nga kanang dili na jud nimo kaya, mabati nimo ang power ni Lord. Kabalo ba mo? Minaw mo sa Old Testament, ang power ni Lord magmanifest sa ato ang physical strength like ni Samson ba? Magmanifest ang power ni Lord sa physical strength like nila Samson. Pero diri sa New Covenant, diri sa New Testament, ang power ni Lord magmanifest sa weakness. Mo ganito yung gingon diri ni ko ano sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Basahon ninyo na. Katong time nga gipadad-an sa yawa si Paul og sakit. Niya na siya dito to prevent me from being conceited, I was given a thorn in my flesh. Yan na siya diya. The messenger of Satan. Yan na siya diya. Nagpadala siya og sakit. Yan na siya diya. Tapos pag abot sa verse 9, 2 Corinthians chapter 12 verse 9, yan diya. And he has said to me, kay nangayo man siya tabang sa Ginoo. He pleaded 3 times. I pleaded 3 times nga tanggalon niya ni nga sakit. Yan na si Paul. Pero gitubag siya sa Ginoo. Unsa gitubag sa Ginoo? My grace is sufficient for you, for my power is perfected in weakness. Kung naa kay mga ginagutro nga problema or na kay gigutro nga mga sakit, ang power ni Lord magmanifest sa imuang weakness, dili sa imuang strength. Oh, ba Lord, anak, grabe no? God's power will be manifested perfectly to those who recognize their weakness. Our strength, personality is not qualifications of God's work. It's our weakness. This will lead us to lean upon God for His power that enable us to be an effective ministers there is a new covenant. That's why God will break us more. Kay dili man day magmanifest ang power ni Lord kung prideful ta. Prideful man to si Paul, daghan kay siya naibaw-an. Di man siya magpakorek. Tungo na. So sa gimo ni Lord, padadaan bitaw og thorn sa iyang flesh. Mas samot na noon siya ni humble down and mas samot nga nagmanifest ang power ni Lord sa iyahang weakness. Una, mabati na ako ang power ni Lord. Doon sa siya ka-powerful, grabe siya muhatag og revelation, hatag siya contentment. Kanang muagi jud ka og kanang kwan, pakay kwarta. Kanang muagi jud ka og kwan, no? Mao na nga muagi kag persecution, Lord. Ikaw na jud mustoryana nila, Lord. Ano jud ka kanang muagi kag persecution. Muagi kag sakit. Lord, sorry kaayo. Muhambol down jud ka sa Ginoo. Lord, tabangi ko nga makarecover pa ko. Lord, sorry Lord, di na ako ni usabon. Mga kana ka no? Kanang Lord, tabangi ko nga makontento ko sa mga pagkaon. Magtingala ka. Maski magsigir kag lawoy, dahon sa kamuti, mabuhi lagi di ay ta. Nanang contentment. Pero itong una, pag mata sa buntag, kumbit. Pag mata sa buntag, sausage. Pag mata sa buntag, puro tanan unhealthy foods.
Wa pa gani niabot og alas 12, nagluto na pud kag alas 10. Wa kay self-control sa pagkaon, pero kung nana kay sakit, na kay gibati, ana kay self-control, dili ka magpatak og luto. Dili ka magpataka og kanang kaon og sige naghungit diha. Hmm. We must die to ourselves. Amen? In verse 10, kini dapat agi naman tag mga brokenness. Unsa may dapat daw nga bitbit nato? Mao nay reminder di ay sa mga tao nga wala jud nakapadayon. Unsay wala sa ilaha? Always carrying about in the body of dying of Jesus. Mao dapat ni mong bitbit adlaw-adlaw, dili once a week. Dili lang nag-RW ka, ang dying of Jesus di ay dapat ang imuang bitbiton kada adlaw para ma-experience nimo ang fullness sa life ni Jesus. Mao na diya, always carrying about in the body the dying of Jesus niya na siya diya, so that the life of Jesus will also be manifested in our body. So, naa di ay dying sa ato ang part, and si God ang magmanifest sa iyang life sa imuha. So, duha di ay, two-way yun di ay, para ma-experience nimo ang fullness sa life ni Christ sa imuha, para maliwat yun kag batasan sa Ginoo, ma-experience nimo ang fullness sa eternal life sa imuha kinabuhi. Kailangan yun di ay ka, mamatay ka daily, dying. You always carry the dying of Jesus Christ. Oh, mo din eh. The only way we can have it is carrying in their body is the dying of Jesus Christ. Kani dapat ang ato ang makita sa tuwa. You cannot have the life of Jesus, but by just asking, Lord, come into my life, na dili yun dili yun na nimo madawat, dayon ang life sa Ginoo. Kanang mayo ka nga, ako takang gidawat, na akong ginog, mangluluwas. Wala pa di ay na ang life ni Christ nga nagmanifest sa imo fully. Gamay ra na nga light niya, gipasaylo ka sa imo ang sala. Oh. Pasaylo ako Ginoo sa kumasala, pasayloan ko sa Ginoo. Pero ang life ni Christ, ang kabag-uhan sa imong kinabuhi, naday ka pagkahimuon, you die to your will. Dying of Jesus. Unsa may pasabot ana? Dili makailansang sa cross. Ang pasabot aning dying, diya? Diyan siya diri. Always carry about in the body the dying of Jesus. Kining dying of Jesus every day dapat nga may tabo sa imuha. Unsa ni? Mamatay ka sa imong will daily. So as you die to yourself daily, magmanifest ang life ni Christ sa imuha. Oh. Mao nang uban wala nakapadayon nganuman dili man daily ang pagkamatay. For example, 1 week nag-RW, they die to themselves daily for 1 week. Ang uban pod 1 month, ang uban pod 1 year. Na ako'y kauban sa balay, namatay lang siya sa iyang sarili for how many months? Karon ang iyang will na ang nasunod, dili ang will na sa Ginoo. Dati namatay siya sa iyang will, ang will sa Ginoo ang iyang ginatuman. O adto og kwan, naga morning dibo na siya every day. Naga-appeal po siya sa mission, naga-serve siya sa Sunday. He died to himself. Kundi ang will ni Lord ang iyang ginatuman. O karon kinaabtan man og 7 months, 8 months kay ang gusto naman niya is ang will niya, dili naman ang will ni Lord. Walay dili makumpleto ang fullness sa life ni Christ sa iyaha. Ngano man, because gusto man niya iyang will, wala siya namatay daily. Mao day na problema sa uban nga mga disciple. Ngano wala nakapadayon kay gusto naman pud balikan ang ilang will. Gusto ko musuyop. Dili man na will ni Lord. Oh. Gusto ko musuyop. Oh. Will ba na sa Ginoo? Dili. Will na nimo. Gusto na ko dauton na kong lawas sigarilyo. Oh, will na nimo dili will sa Ginoo. Mao na magtingala ka, dili magmanifest sa imuha ang fullness sa life ni Christ. Yes, na forgive ka. Na born again ka.
Pero ang ginasabutan nato diri, ang life magmanifest if you die to yourself daily. Oh. Dili lang enough nga na born again ta. But you need to have the life of Jesus Christ magmanifest dapat in our body. And it requires not just more than just receiving Christ. Kailangan yun ta mamatay. Kaya ang uban na born again. Pero dili ang life ni Christ ang magmanifest. Kay kinsang life? Life ni Adam. Ano man? Napa ang pride, anger, bitterness, jealousy, away, lust. Pero na born again. Gidawat nilang Ginoo na born again. Pero unsay problema, wala lagi nagmanifest ang life ni Christ. Ano man, ang will man nila ilang ginatuman gyapon. Mao na nga magsigig away. Oh, di makapasaylo. Ngano man, dili ka manifest ang life ni Christ, ngano man, dili will ni Lord ang ilang ginahimo, will gyapon nila. Mao na pagbantay mo ana. Para mag-manifest ang life ni Lord sa tuwa, we need to die to our will daily. Verse 10. Kaya always carrying about in the body. Oh. Sa iyang gingon always carrying. While dili jud daw ka mamatay lang sa imong will once awake. Oh. Dili lang po ka mamatay lang every RW. Dapat daily di ay. Again, ako na mo i-remind, dying to our will. Dying to Jesus niya naman siya diya. Kay si Jesus Christ, namatay man siya sa iyang will whilst he was still here on earth. And gina-fulfill niya ang will sa Father. O ganing gingon niya sa Luke 9:23, and he was saying to them all, if anyone wishes to come to me, he must deny himself and take up their cross daily and follow me. Kung gusto ka mahimong disciple sa Ginoo, kailangan you die to yourself daily. Take up your cross daily. Yang gingon niya. You need to die to your will. Dying to his self-will. Dying. Mo daw niya ang dying of Jesus daily. And through this dying, the life of Jesus Christ will manifest to us. So makita ninyo, sa John 6:38, yan ko diya, for I have come down from heaven, mao ni si Jesus Christ, not to do my own will, but the will of Him who sent me. Mao na nga ang life nato ni sum up sa my will. My will. Ang atong life dinhi sa kalibutan, na sum up na siya sa my will. I do it with my own will. Kaya na ako ni, kaya na ako manginabuhi isa. Kaya ra na ako ni. Puro kaya ra nimo. Mao ni ang root sa sin. I do it my own. Not his own will. So si Jesus Christ died to his own will, sayang last sayang flesh. Unsa man ang last sayang flesh? Kanang my will in this area, ako ang will ni, kaya ra na ako ni. My will with that sexual area, kanang ang gusto nimo nga masatisfy imo ang sexual pleasure, ana. My will in financial area. Lord, imo ani. Matay ta dapat sa atong mga will, ana. So si Jesus Christ came from heaven not to do his own will, but to do the will of my Father. Mag-end ko, ani. Padayon na po nato ugma ang kwan, kay interesting kayo ni. Kay diri sa verse 11, sa may mga meaning, aning mga difficulties pa nato sa tong kinabuhi. Masabta na nimo karon nganong gahi ulo imong bana.
Nganing gahig ulo imong asawa, nganong gahig ulo imong mga anak, nganong nakaani nga mga situation sa imong finances, nganong naani sakit na ikwan, na meaning sa tuwa tanan, which is partially nag-share na ko sa inyo ha. Hmm. So, unsa may dapat daw nato himuon? Again, mag-end ko ani. Inyo ani i-take note. My part is to do the dying. And God's part is to manifest His life. Dua. Unsay part nimo? Mamatay ka sa imong will. To do the dying. Then, ang part sa Ginoo is i-manifest niya ang iyang life. Dili nimo na kaya i-manifest ang life ni Christ sa imuha. Ang Ginoo na nga trabaho nga maliwat ka sa iyang batasan. Ang imuhang trabaho, mamatay ka sa imong sarili. So ang kabag-uhan sa kinabuhi is two-way. Dili nimo pwede ingon nga ipasa Dios nimo nya gusto sa Ginoo mamatay sa kanang imong uwag, mamatay sa kanang imong temper, mamatay sa ka sa imong lust, mamatay ka sa imong lust of money, lust of the world, lust of the flesh. Kana mamatay ka sa imong own will, sa imong mga plano lang sa imong kinabuhi nga wala ka mangonsulta sa Ginoo, diha ka mamatay. Para ang will di ay sa Father is i-manifest niya ang iyang nature sa imuha. So our part is to do the dying, His part is to manifest His life sa atoa. So two-way jud ay ang kausaban. Dili nimo pwede ipasa Dios lang ang imong kausaban. Kay we need to die. Mo mayang gingon diha. Amen? Let's pray. Heavenly Father, salamat sa imong word. Thank you, Lord, for reminding us that kami ang pinakadato nga mga gi-create nimo dinhi sa kalibutan. Kining mga naa ang life nimo, naa ang imong kinaiya, Lord, sa matag usa ka namo. Ug dili jud ay ni richness nga tinuod kining mga kwarta, fame, possession nga naa dinhi sa yuta. And angay yun ay mi Lord mo store up treasures in heaven, which is kana dapat Lord ang mag-manifest sa mo completely ang imuhang nature Ginoo. And help us Lord to do the dying. Nga dili magbuot-buot Ginoo. But ang imong will ang matuman so that ang imuhang work Lord is makompleto sa moa nga i-manifest nimo ang imong lives sa mong kinabuhi. In Jesus' name, Amen and Amen.